Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-March special reading. So ano po naghihintay sa inyong karagdagang impormasyon para sa buwan na ito. So let's begin. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin para sa mga Scorpio ang mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Five of Wands. In the area of what you need to focus on or what you need to practice more, meron po kayong the Six of Cups. Lovely. In the area of what you need to hold on to, meron po kayong the Eight of Wands. In the area of what you need to remove in your life, meron po kayong the Page of Wands. Lovely. In the area of what you need to expect, meron po kayong the Chariot card. Beautiful. In your what you need to fix, ano yung mga dapat mo pong ayusin, buting-tingin, at talagang kumpunihin, meron po kayong the Nine of Pentacles. Lovely. In your good things, meron po kayong the Hanged Man. Yes, napakaganda. In your divine messages, meron po kayong the Strength card. At ang outcome nyo po, ang mensahe po mula sa future self mo para sa'yo, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Scorpio, salamat po sa lahat po ng mga comments, likes, at ganoon din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads every time na meron po tayong libreng reading para sa inyo. Malaking tulong po yan sa akin, kaya thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the King of Cups. Okay, ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito, Scorpio, panatilihin mo yung cool na mindset mo. Relax ka lang. Ikaw dapat yung hindi papatol, hindi bigla-bigla magagalit or iimik or magsasalita ng mga bagay na hindi mo naman minimin dahil lang napikon ka or nainis ka or naging emotional ka. Okay? Panahon to para pakalmahin mo ang sarili mo, maging emotionally matured ka para lahat ng bagay sa buhay mo mahawakan mo ng tama. Kung magulo ang paligid, huwag mo hayaang maapektuhan ka ng gulo nila. Narinig ko dito, lumayo ka. Halimbawa, magulo sa bahay, nahihirapan ka magtrabaho, hanapan mo ng paraan. Sa coffee shop ka halimbawa, magtrabaho, ganyan. Kung ito ay project, okay? O kaya kung magulo sa opisina, find a way kung paano mo mamamaneuver ang sarili mo na hindi ka maapektuhan sa gulo nila. Okay? Learn to conserve your peace and always think first before making a move. Utak ang pairalin, huwag emosyon. Okay? Napakaganda nito for you. Especially here in your core energy, meron kang the Five of Wands. Sabi dito, baguhin mo kung paano ka makitungo sa iba. Especially yung mga toxic, yung mga kakompetensya mo, mga kalaban mo sa trabaho, sa negosyo, sa career. Huwag mo laging isipin na kalaban mo sila. Ang kalaban mo sarili mo. Kaya kung papadalos-dalos ka dyan, talagang matatalo ka nila. Diba? So now is the right time for you to be strategic. Maging maparaan. Utak muna bago aksyon. Bago pride. Bago ego. Bago yabang. Bago yung paghahangad na manalo. Mag-strategize muna. At hindi mo daw yan magagawa kung puro ka emosyon. So narinig ko, wag personalin. Okay? Trabaho lang, walang personalan. Okay? Parang ganyan. Learn to find your strategy or diskarte sa ginagawa nila. Basahin mo daw mabuti yung mga tao sa paligid mo. And you will see kung paano sila gumalaw, paano sila kumilos. Yun ang chance mo para kumuha ng paraan from them na pwede mong i-apply sa sarili mo na baka gumana sa'yo. Okay? For others Scorpio dyan, sabi dito tama na yung away. Okay? Learn to be matured enough to disengage at wag nang pumatol dahil lang ma-pride ka or you want to have the last laugh, parang ganyan. Learn na pahupain yung sitwasyon at wag nang gatungan pa para magkaroon ng maayos na pagsasama or harmonious na community. Ganyan. Okay? But for many of you, sabi dito, wag mo maliitin ang sarili mo.
kapag meron kang ginagawang project or activity na para bagang kino-compare mo ang sarili mo sa iba, no? Sabi dito, you have what it takes. Kaya tantanan mo na yung pagko-compare mo sa ibang tao dahil kaya mo din. The fact na nandyan ka, ibig sabihin, kayang-kaya mong makapagsabayan sa kanila. Okay? So, Scorpio, ano ba tong mga laban na ito na gusto mong ipanalo? Comment down below. I-manifest na natin yan so that it will come true para sa'yo. Okay? Sulat na po sa baba. In the area of what you need to practice more, meron kayong the Six of Cups. Sabi dito, learn to always try to pacify the situation. Huwag mong palalain yung mga away or gulo. Lagi kang maghanap ng paraan para magkaroon ng good communication, mapaintindi sa kanila ng maayos. Kung galit sila, dapat ikaw mahinahon ka. Kung palaban sila, ikaw mismo yung talagang silent treatment, silent approach, calm approach, ganyan. Para kung ano man yung gulo, hindi makasira sa mga ginagawa mo. Okay? Sabi rin dito, learn to always forgive. Always forgive, always be patient. Matuto kang umunawa, makibagay, makisimpatiya sa ibang tao para maintindihan mo rin yung pinanggagalingan nila and hindi ka na magkaroon ng harsh reaction. Learn to be forgiving. Learn to be understanding para smooth sailing ang lahat sa buhay mo. For many Scorpio there, kayo po'y pinapayuhan to let go of the past. Parang this time, sabi, iselyo mo na lahat ng mga bagay na dapat nang talikdan sa iyong nakaraan para talaga magkaroon ka ng totally new life. Okay? Kung chaotic, magulo, toxic yung past mo, no? Wag mo nang hayaang makabalik pa yan sa life mo today. You deserve this clarity. You deserve this peace. Malayo sa drama at problema nila. Okay? Importante yan. So, Scorpio, ano po ang birthday ninyo? Month, date, and year, comment down below para uniquely makuha mo yung frequency ng blessing today. Okay? In the area of what you need to hold on to, meron po kayong the Eight of Wands. Kapitan mo na meron darating talagang magandang balita para sa'yo. Okay? You've been waiting for something to arrive. Sabi mo, God, trabaho ko ng trabaho, gawa ko ng gawa, pero ang tagal dumating. Pilit mong kinakalma ang sarili mo. Sabi mo, God, hihintayin ko po ito, pero aaminin ko, nakakawala ng pasensya, nakakagalit na, nakaka-frustrate na. But you need to hold on to that dream. No? Na darating din sa iyo yung mabilis na resulta, mabilis na outcome, at dire-diretsong pag-andar. Ang kailangan mo ngayon, magkaroon ka ng focus. Okay? Focus sa iyong goal para hindi ka malingat at para maasikaso mo siya pati yung maliit o malaking detalye. Okay? Pinapayuhan ka dito na umasa ka at saka kapitan mo yung paniniwalang darating sa iyo yung tamang direksyon at tamang gabay patungo sa iyong goal. Huwag mo laging isipin na naliligaw ka or hindi mo alam ang gagawin. Kapag nakafocus ka dyan, madali mo makikita yung tamang gagawin or tamang andar nito. Some of you ay parang tinatawag ng yung spirit guides to travel. Meron kang travel this time, whether pupunta ka sa ibang lugar or magka-travel ka na work-related or bakasyon ito o kaya lilipat ka, may transfer ako nakita dito na lilipat ka sa ibang lugar, ibang kumpanya, ibang bansa or ibang career path, no? But this travel will be very, very beneficial sa'yo at sinasabihan ka na tama yan. Nasa tamang direksyon ka, ituloy mo yan, and it will lead you to more good news in your life. Okay? So ngayon, huwag kang mataranta, huwag kang ma-frustrate kapag wala pa nangyayari. Dahil darating din yung pag-alagwa at pag-andar mo. Kapit lang dyan. Okay? In the area of what you need to remove in your life, meron kang the Page of Wands. Sabi dito, kailangan mong pakawalan yung takot mo sa pagsubok sa isang bagay. Ano minsan, go-getter ka, minsan handa kang lumaban, pero ngayon, meron kang isang bagay na dumarating sa life mo. Nakita ko may new opportunity ka, pero parang ayaw mo hawakan, ayaw mong kantiin, ayaw mong subukan. Maybe because you're afraid dun sa responsibility na kinakailangan dito.
You're also afraid na baka maraming kalaban, maraming kakompetensya, baka meron pang mas magaling sa akin doon, wag na lang, no? So accept mo yung challenge, accept mo yung task, accept mo yung assignment para sa'yo because ito yung pagkakataon mo para patunayan ng sarili mo na kaya mo tong abutin. Kapag na-prove mo sa iba, doon magsisimulang pumasok yung mga bagong pintuan. So do not deprive yourself from your experiences. Magpakitang gilas ka. Alam ko curious ka about something, pero kang balak gawin pero pinagpapaliban mo. Iniisip mo siguro na baka hindi akin, wag na lang. Pero sabi dito, try lang, subok lang, and you will see kung ano yung saysay niyan sa buhay mo. Okay? In the area of what you need to expect, meron po kayong the Chariot card. Asahan mo daw yung pag-andar ng isang bagay sa buhay mo. Akala mo wala na, akala mo nakabinbin na, akala mo forever nang stuck. But here, Eight of Wands, the Chariot card, and the Hanged Man are telling me wala nang delay, aandar na. Kung nagkaroon man ng conflict, sigalot, problema, pero pinilit mong magpakakalmado, pinilit mong magpakarelax para yung ginagawa mo hindi mapurnada, para talaga makaabante ka, this is the confirmation, yes, aabante na yan. Kung yan man ay papeles, dokumento, trabaho, or perang hinihintay na sobrang tagal, or kumpirmasyon na sobrang tagal, darating na. Makakagalaw ka na moving forward. So, palakpakan for you. Hindi ka na stuck. Hindi ka na stagnant dyan. May gagalaw na for your life. Okay? So, antabayanan mo this week kung ano man yung mga good news na yan. Kaya importante, make sure na susubok ka. Yayakapin mo, kukunin mo kung ano man tong development na ito para makalarga na. Para makaiwas ka na sa mga conflict na ito. Kaya importante, Scorpio, walang confusion in your part sa mga darating na ito. Kasi pag confused ka pa, hindi mo pa alam gagawin, baka masayang to. Okay? So make sure na ikaw ay buo sa isip, buo sa loob, yung mga ilalaban, and you are really on the right mindset, on the right temperament para ito yung magawa. Okay? In your what you need to fix, meron kang the Nine of Pentacles. Sabi dito, you need to fix your own money, your own life, your own independence. Okay? Panahon to para tumayo ka sa sarili mong paa. Kung ikaw ay uri ng tao na umaasa sa ibang tao, pagdating sa pera, pagdating sa bahay, pagdating sa bills, baka panahon na for you to live up for yourself. And panahon na para mag-ipon ka for you, isipin din ang sarili mo, isipin din ang future mo, no? Kung ikaw ay sanay na isipin ang problema ng iba or buhatin ang buhay ng iba, now is the right time for you to think on your own future, on your own happiness, on your own life. Okay? So, kung ngayon, narinig ko, kailangan daw maging self-made ka na. Yeah? Self-made woman or self-made man na kung may balak kang pasukin na ganito, pasukin na ganyan, isipin mo kung uunlad ba ako dito? Mabibili ko na ba yung mga gusto ko dahil dyan? Maaaring ito na yung pagkakataon para silipin yon. Example, ikaw ay housewife, halimbawa. Tapos iniisip mo, ano ba yan? Ang hirap-hirap namang asahan yung partner ko sa mga bills. Kailangan ko pa siyang hintayin. Minsan meron akong gustong bilhin pero hindi ko mabili. Kailangan ko pa ng approval niya or approval ng anak ko. Ngayon, sabi mo, ay, mag-online seller na nga ako para meron akong sarili kong pera. Para kung ano yung kailangan ko, mabili ko. Parang ganyan, no? So, be independent, build your own empire, and panahon to para unahin ang sarili. Okay? In your good things, meron kang crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na para maghilom ang mga dapat maghilom. Tama na yung mga away na yan. Makipag-connect ka na with other people. And i-release mo na yung mga dapat i-release para makapagsimula ka na sa new journey. Para mayakap mo na ito. Panahon na para tumulay. Okay? In your good things, meron kang the Hanged Man. Sabi dito, makakaasa ka na kung ano man yung na-delay sa buhay mo or nabinbin or nahinto, aandar na yan. Liliwanag na yung journey. Maaaring ikaw, naliwanagan ka na rin sa mga dapat mong gawin, kaya umaandar na siya.
Alam mo na kung ano yung dapat i-fix, alam mo na yung dapat baguhin, dapat i-improve, or dapat i-kompleto, kaya lalarga na ito. No? Matagal ka na stuck, matagal ka naghintay, matagal kang naburyo dyan at talagang na-frustrate sa mga nangyayari. Pero nakita ko dito na panahon na para lumaban ka naman and tahakin mo yung bagong landas at ready ka nang umandar. Congrats po. Okay? So no delays, no stuck energy is yours. I-claim mo to para sa'yo to. In your divine messages, meron kang surrender to the divine. Yes, lahat ng mga takot, lahat ng mga inhibitions, lahat ng mga fear, worries, negative thinking, itaas mo na yan kay God. Iasa mo sa Kanya na hindi Kanya papabayaan, that He will protect you, guide you, and put you on your destined path. Believe and it will be yours. Believe and all of your fears will be gone. Okay? In your divine messages, meron kang the strength card. Payo dito, sabi na yung spirit guides, magpakatatag ka. Marami kang laban na dapat ipanalo, marami kang mga challenges na dapat daanan. May darating na mga bagong bagay na kailangan mong aksyonan, puntahan, ilarga, ano. Kaya importante ngayon for you, Scorpio, to be strong, to be talagang dedicated sa ginagawa. Panahon to para maging go-getter ka. But at the same time, wag ka daw magmamadali. Okay? Because kapag nagmamadali ka, doon ka napupurnada, doon ka nagkakamali, di ba? So, just be gentle, have this parang silent confidence na hindi ko kailangan maging loud, hindi ko kailangan maging i-broadcast sa lahat ng tao yung ginagawa ko. I can just do this calmly, quietly, and gentle lang ako. Ganyan. So, kapag kasi relax ka, kapag yung mindset mo at katawan mo ay relax, hindi ka mape-pressure. And hindi ka mahihirapan ilaban siya. Kasi alam mong may silent confidence ka na kaya ko to, magagawa ko to, maaabot ko ito. Okay? Importante yan for you. Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang boots, increase your efforts if you want to achieve your goal. Yes, dapat daw ngayon mas mag-effort ka, mas tumaas ang kumpiyansa mo at ilaban mo daw ito kung talagang gusto mong maabot agad yung iyong goal. Okay? You have mountain, major challenge to overcome. Meron ka talaga mga challenge na dapat maipanalo. Kayang-kaya mo yan. You also have finger, warning you of a problem. Well, normal naman to. Everyday meron tayong problema. Everyday meron tayong issue. Ang importante, kayang-kaya mo yung lagpasan. Okay? You also have jog, light-hearted, carefree time. Panahon daw to really namnamin yung mga carefree, mga relaxation. Sabi ko nga, baka meron kang bakasyon or baka meron kang day off. Panahon to for you to relax and have fun. Okay? Ang outcome ni Scorpio for your mid-March special reading, ang mensahe po para sa inyo ng inyong future self ay the Knight of Wands. Maging ano ka daw ngayon, go-getter, experimental, discoverer, sumugod ka sa mga bagay na alam mong kayang-kaya mo ipanalo. Pagningasin mo daw yung alab sa puso mo na, sige, sugod, laban, kaya ko yan, ipapanalo ko yan. Yung motivation and fighting spirit, yan daw ang kailangan para mailaban mo ito at maipanalo mo. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, pinapanghinaan ka lagi, tinatamad ka, or takot ka sa obligasyon, talagang walang mangyayari. You need to fight to get more. You need to believe in what you can do para marating mo yung goal mo this time. No? Importante yung tapang na pambihira para maipanalo ito. Okay? So, Scorpio, yan po ang inyong March special reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Scorpio today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.